Okay. So, bago po tayo dumalo sa, before we end, John, I will accepting questions. So we'll go into question and answer session. Question? Any question? Baka may question po. Natuwa-tuwa yung mga pastora dyan dito, sabi niya. Sabi niya na, ang sarap sa Coronadal, ang daming nagtatanong. Sabi niya na, very malalalim daw yung tanong. Then sabi niya, so bago na-question and answer sa pagkatiyan, magtanong din tayo. Talaga walang nagtanong. Ako nagtanong. Alam mo, tinanong ko, are you safe? Wala rin sumagot. Sabi ko, ano ba to? Sabi ko. So, any question? Clarification or what? Any question? Ayun, may question. Grace. Kahit na po hindi ko online, pero connected dito sigurado. Sabi po sa Lunatic, the Lord engage. Ito po parang blasphemy. So hindi po natin dapat parang mga Christians naman talaga. Kasi natin lang. Yung po word na Jesus. Yung parang baka magpapo sila ng kami mga brethren na nakatisyon lang yung mga kain mo sa naso. Hallelujah. So, paano po yun? Siyempre, kailangan natin mga talaga yung Christian. Yung... Talk natin. Ang Jesus, I don't see it as Jesus. I don't know. Jesus, ang layo naman sa Jesus. So, ang alam kong we use the name of the Lord in vain is mas delikado yung sabi ni Lord, pero hindi sinabi sa iyo. Yeah. That is using His name na hindi naman totoo. Yan ang karaniwang ginagamit ng Christian, sabi ni Lord. Pero hindi naman narinig si Lord. So that is talagang using the name of the Lord in vain. Kaysa yung Jesus Maria Jose. Para bang wala naman kasi yung Jesus Maria Jose. I don't know. I don't find it very, Jesus. Jesus. Di ba, Jesus Maria Jose yung gano'n? Well, I don't find the name Jesus there eh. Si Maria din yung Si Maria, hindi naman God si Maria. So nothing, mas you... Kasi gusto yung Jesus Maria Joseph. Oh, yeah. Sa yun, parang Maria and Joseph yun. Well, you can interpret it anyway, but then, do not kasi try to spiritualize everything. Diba? Parang, minsan, di ba, minsan may narinig tayo na, itong paro-paro na to, siguro lola ko to. Paano nangyari yun? Paano naging lola mo yan? Paro-paro yan. Ano yung mga po ng paro-paro? Ay, naku, kung pagtapuyan yung pakayain nanay mo. Tsaka yung mga superstitious belief, ako kasi lumaki kami no, wala kaming pamahiin. Yung nagwawalis ka sa hapon, sa gabi, hindi ka daw yayaman. Kung ganun ba, di lahat na lang tayo, magwalis na lang. It's nothing. You know what? Because we have a universal law according to your faith. So, kung ang faith mo doon, mangyayari yun. Pero if you have no faith on that, hindi mangyayari. Total, may question naman na yun. Paano ko pwede yung pag-iisip yung issues mo na lalo tayo ng Kristyano. Wala po yung pag-iisip tayo. Sabi nga sa mga nanay, mga lola,
Ang nanay ko. Pero kasing magdadagdag ko na, no, sa mesa, wala kasi meron lumalapit na malaking langkot na pula. Oo. So lumalapit siya eh. Ako, may pinasigat. Parang ano lang ako pero sa mga hindi nangyari ko. Kung experience ko ako. Well, according to your faith nga. Meron sa dati, kung saan ako magiging, mabigat ang lahat eh. Malaki ito. So, ano ako? Another thing. May bata pa rin yung pumasok na medyo malaki. Ako, tuloy-tuloy sa mga bakit. From time to time mo na parang hindi ko na ulo. Kami lahat po na may ating pagpapalaan. Yung mga ganun, tapos meron mga bata tayo ng block. Biglang pumasok. May mamamatay. Kumakain sa restaurant. Biglang pag-umabot kay professor. Parang hindi naman tayo na sinanay. So, yung mga ganun na parang sino ba ito talaga? Christian belief or... No, it's nothing po. It's not biblical. No, because it has been passed on to us, yung mga pamahiin. And because you believe in that, because according to our faith, minsan may nahulog na pinituro, may bisitang lalaki. I mean, I don't believe it doesn't happen. That's not, di ba meron pa nga yung rabbit's foot? Okay, listen. Meron pang sinasabing rabbit's foot, good luck daw yun. I mean, why do you put your faith in that? So it's something that we have been deceived. It's a lie of the enemy. So it should not be relied on. Pamahiin po yan. Well, ako lumaki ang pamahiin. Wala naman. It did not affect us. Kaya nga. Yeah. Clear na clear? Sino pa po? Okay. Okay. Ano na po sino mo? Hindi related sa topic. Pero, ano mga pastora, nagtataka kasi ako sa story ni Saul. Kasi meron bang case na gano'n? Kasi pinapatigas ni Jesus yung heart ni King Saul. At saka, pinapatigas din ni Jesus yung heart ni Pharaoh, ng Exodus. So, nangyayari pa yan ngayon na pinapatigas ni Pharaoh heart natin? Well, you have to understand, when God hardened the heart of Pharaoh, because Pharaoh hardened his heart 7 times. So, yes, he can harden our heart. God, just like what he did kay Pharaoh, he created a situation to show his power and his sovereignty. Diba? Kasi ang dami nilang idols eh. So, yung mga plate na pinadadala niya, it's symbolic of the God. The fly, the blood, and everything. So, nung pinapakitaan ng Diyos si Pharaoh ng kapangyarihan niya to prove na he is God, he chose to harden his heart. So, 7 times he hardened his heart. So, sabi sa Romans, and God hardened his heart. Actually, before God hardened his heart, Pharaoh hardened his heart 7 times. So, nung hindi na niya makuha yung puso ni Pharaoh, sabi ni Lord, do not, I will harden it further for you. Example, when he was plagued with frogs, iba yung frogs, ang daming frog. Ikaw nga, makakita ka ng isang palaka, ayaw mo eh. Siya paligid na ng palaka. So, ano sabi ni Moses sa kanya? Honor me with this. Parang sabi niya, i-honor mo ako, sabihin mo sa akin kung kailan mo gustong alisin ng mga palaka. Pag nag-pray ako, gagawin ni Lord. Para papakitaan kita ng kapangyarihan ni Diyos. Ano sabi ni Pharaoh? Tomorrow. Ikaw may palaka ka, tomorrow pa. Bakit di na lang ngayon? That's what happens to Christians. Inaabot ni Lord, binibigyan ng deliverance, pero ayaw. Yun ang ibig sabihin nun. Imagine, palaka, ang dami. Ako nga, may isang palaka, ayaw ko eh. Siya pinaligiran ng palasyo buong Egypt. Puro palaka. Ano sabi ni Moses? Honor me with this. Say it. When do you want it to be removed? Ano sabi niya? Tomorrow. Bakit tomorrow? Pride. Binibigyan ka na ng pagkakataon. Aalisin ni Lord on the moment. Pero pinili mo pa rin, parang sinasabi ni Pharaoh,
kaya ko na to. Ba't niya pinatawag si Moses? Pero, bukas na lang. You see, look at the pride. When you harden your heart, darating ang time, it will be God who will be hardening your heart. And you're doomed. Because God gives grace to whom? The humble. He opposes the proud. Kakalabanin natin ng Diyos kung proud tayo. Alam mo si Satan, he cannot do anything against us. You know what he can do to us? So that God will oppose us, he will make us proud. Satan has not to do anything. Hindi niya kailangang gawin. Gawin ka lang niya proud, si Lord na kalaban mo. Hindi siya. Di ba? And nasa word yun eh. God opposes the proud. Kalaban mo ang Diyos pag mayabang ka. O sabi ni Satan, hindi ko na kailangan gawin anything. Mismo na ang Diyos ang kalaban mo. Pride is very dangerous. Kasi ang Diyos na ang kalaban mo, hindi si Satan. Yeah? So, huwag na natin patigasin ang puso natin. Kahit gaano kasakit. Clear? And he can do that also now. Ginagawa ni Lord yan ngayon. Bakit maraming mga pastors hindi na binigyan ng grace ni Lord? Matigas na eh. May tigas na yung puso eh. Ma-pride na. Ayaw na magpakorek. Sabi ni Lord, sige, ayaw mo nang magpakorek. I will let you, pero kalaban kita. Hindi lahat ng nagsasabi na naniniwala ay maliligtas. It's not just believing, because believing involves obedience. And you cannot obey God without humility. And it takes grace to believe. So, kung wala kang humility, kalaban mo ito. Kaya nga sabi ni Tani, hindi ko kailangan magtrabaho si Satan. Magyabang ka lang, kalaban mo na Diyos. Diba? So, anything more? Malayo naman po ito sa akin pero gusto ko malaman po kasi yung nakaraan ko yung huli kasi maraming churches po tayo na closing kasi bawal po church. Okay. And then maraming po nagpapaksin. So then sabi ko nila kasi hindi naman tulong ng COVID maraming tapos na-edit naman na yung vaccine pala, hindi pala nakakabalis ng tao. Then, so, simply the time, sabi mo ng Bible, kailangan mag-upay tayo sa government. Then, sabi natin ng government, parang mag-upay tayo sa Panginoon. So, ang tanong ko, bakit pinag-upay sa mga churches at that time? Isa lang sila, yun ang mga Christian, dapat magdadala talaga, mag-pray, sa mga worship sa Panginoon. May maraming mga churches na ano po yung standard po sa vaccine? Well, because ang concern kaya nagsara, because bawal po yung ating pagiging malapit. Okay, spacing. Ang stand ko doon kasi, since ang concern ng government was our safety, then we have to submit. But we need to understand that God is sovereign. Inalaw niya yun, maraming nagsara, may pinakita si Lord. It only means people are dependent on fellowship, not on the Lord. Kasi kami, during pandemic, hindi kami nagsara, nag-multiply kami. Bakit? Hindi kasi kami dependent sa pera, hindi kami dependent sa fellowship. I make sure that everyone is having a relationship with the Lord. Mawala ang fellowship, buhay sila. The reason why many Christians have no relationship with the Lord, kaya nung wala yung fellowship, they're lost. Parang wala na sila. But then, marami rin nagsara dahil wala na ng tithes. So, ibig sabihin, the church was run by money.
Sa amin po, nag-multiply kami. Tapos na time nag-multiply kami. Kasi at that time, hindi ako tumigil sa kaka-preach 3 times a week. Nag-zoom ako. So maraming from different churches nag-a-attend. So, number one, sabi nila, wag ka daw magpa-vaccine kasi mark of the beast. Hindi po yun mark of the beast. Ako nagpa-vaccine ako eh. Because I live alone and I cannot go inside the grocery. Paano ako kakain? In a practical way, I have to do it. Pero sabi nila na mark of the beast. Paano naging mark of the beast yan? Naging religious issue more than health. Nagkaroon ng maling debate na dapat hindi ka papavaccine kasi sign daw ni Satan yan. Look, bakit masyado sa external? Yung mga hindi nagpa-vaccine, ang sasama ng ugali. Yeah. Bakit hindi naging nabago? Ako ang mas concerned ko, inner life ko eh. Inner life ko. Ngayon, kung stand nila, hindi sila nagpa-vaccine, nire-respeto ko yun. Pero dahil ako, on a practical level, nagpa-vaccine ako dahil sa Manila, hindi ako makakapasok ng grocery, paano ako kakain? At that time, wala pa mga online. Naging online na lang yan after me. So doon na lang ako nagpapa-deliver, pero too late. I had my vaccine. And I know it was God because dati, pag nagpapavaccine ka sa Manila, it will take 2 hours. Yung friend ko nga, 5 hours lumila. So, finally, sabi ko, sige Lord, I need to really have a vaccine. So, sinundo ko ng anak ko sa Marikina. Ako din nila. Sabi niya, Mama, sa Marikina ka na lang. So, sabi ko, sige. Pagbaba niya sa akin sa car, nakita ko talaga, ang daming tao. Sabi ko, Lord, that time, may medical condition ako. Ang init. Tulungan mo po ako. Alam mo na pag sign ko ng yung paper, tinuro ako eh. Ma'am, ikaw na. So sabi ko, naku, ano yun? Ano yun? Sabi ko, baka hindi ako, biglang ako in-injectionan. Sabi niya, okay, you're done. Sabi ko, vaccine po ba yun? Oo. Tinawagan ko yung anak ko, sabi ko, anak, pick upin mo ako. Ay, bakit? Hindi ka qualified? Hindi, tapos na. Paano nangyari yun? Ang daming tao. Sa tingin ko, mga 500 yun. Pero sabi ko, Lord, tulungan mo kayo kung pumila. Wala akong 15 minutes na injection na lang. Yung iba dati, hinili ko ng vaccine. Ako, ano ba yun? Basta, bahala ka. Pfizer. Wala sa akin eh. You see, when you believe that the blood of Christ is more powerful than anything, wala yun. Sabi nga nila, nakamatay daw ang vaccine. Alam mo, pag wala ka sa Diyos, talagang mamamatay ka. Pero nasa kalooban ka nila, hindi mamamatay. Ako nga ilang beses na akong gustong patayin eh. Hindi ako mapatay eh. Yes. The perfect will of God, when you're in the perfect will of God, you are powerful as the perfect will of God. Yes. Kaya wala yun. Kaya yung iba, kung nagpa-vaccine sila, irespeto po natin. Kung hindi, irespeto rin natin. Kanya-kanyang conviction yan. Kung ikinamatay nila yung vaccine, sagot nila yun. Basta sa akin, hanggat ako po, okay, nasanay po ako magtanong kay Lord. And God will always lead the way. Kaya nga sabi ko, Lord, yung mga tao nagpumipila ng 2 hours, yung 5 hours, imagine sa grocery, magpipila ka daw. Alam mo, sabi ni Lord, wait for my timing. Kasi nakikita ko yung mga grocery, mga ATM, talagang pila. Sabi ko, Lord, sa lahat na ayoko pila. Sasabihin niya, go. Pagpunta ko doon, walang pila. Uwi ako. 10 minutes, tapos ako mag-grocery. Nag-book ako ng Grab, paki-pick up, paki-deliver sa konto ko. Tapos. Bakit? Hindi naman ako naghirapan. Kasi you just need to be led by the Spirit of God. Okay? Next. Kahit na-market na, kailangan magtanong na tayo, Lord, ito na ba, Lord? Yeah. Sanay kasi ako magtanong. Ito na ba yun, Lord? Alam mo ba sa Jensan, ilang beses ako pumupunta sa Jensan. Ilang years na ako balik-balik dyan. Conference, seminar, okay.
May mga times noon, pag pupunta ako, darating ako, marami pong mga leaders nag-aagawan, sunduin ako. Susunduin ako sa airport, susunduin ako sa hotel, dadalhin sa venue, nag-aagawan sila. Last punta ko, wala. Hindi nga. Pero anong ginawa ni Lord? Nagkaroon ng Grab car. So, sabi ko, paano kaya ako, Lord? Tapos, I remember, sabi, may Grab na sa Jensen. Pag-book ko, may Grab. Imagine, nagka-Grab yun because I needed that. Ganon si Lord, He will move heaven and earth for you. Amen. Kaya sabi ko, siguro naman may magsusundo pa rin sa akin or else magkaka-Grab na rin dito. Kasi mga kapatid, God will really move. Para lang mangyari yung kalooban niya. Kaya sabi ko, Lord, ang galing mo talaga. So you see, God is there to help us. Wala imposible sa Diyos. Okay? So any question? Yes, Pastor Bernard. Pastor, you mentioned kanina in passing about nung umalis ka sa isang church or organization ba yun? The pastor cursed you. Yeah. Actually, na-notice ko it's a common thing na nangyayari in many denominations in churches na pag merong misunderstanding between members and yung minister and yung members aalis, ini-curse ng pastor yung member na umalis. Yun, very common yung sinabi mo yung hindi ka asenso, makalasing ka, yung magkakasakit ka. And one time, it so happened na binabasa ko recently yung libro ni Derek Prince na maganda yung Blessings and Curses ba? Oo. And nabasa ko sa isang chapter doon na The Sources of Curses. Doon nagulat ako. One of the sources of curses is kasali na doon yung parents na who said something in anger sa kanyang mga anak. And ngayon nabasa ko pastors. Yeah. Isang source ng curses because nakalagay na binigay especially kung merong alitan between yung member and yung pastor and mali yung member, the pastor will throw a curse. So, the thing is, ano ba klaseng spirit ito? Is it because what I call yung pastor is a narcissist or meron certain spirit of witchcraft sa kanila? Well, alam nyo, we know very well that God flows through man and Satan flows through man. So the kind of nature that he is in-exemplifying niya, minamanifest niya, the spirit of Satan. I mean, if you have the spirit of God, you cannot curse it. Ako, ang daming nanakit sa akin, I never cursed them. And secondly, okay, the enemy has nothing on us unless, sabi ko nga, you open the door. Yung nag-curse sa akin, bumalik sa kanya. Di ba sabi rin sa Proverbs, a costless curse will not alight, take a flight. Ibig sabihin, pag nag-curse sa'yo, hindi naman worthy yan, hindi yan magte-take off. The only way magte-take off yan, kung ikaw rin naging bitter. Yung curse na yun, mag-e-effect sa'yo. Di ako naging bitter So, wala siyang sa akin. Wala siyang open door. So, yun nga yung sabi ko na there are times na tayo mismo gumagawa ng way for Satan to harass us. Bakit inaalaw ni Lord to? Kasi nga, people are evil by nature. Tayo, kung wala naman ang grace ni Lord, evil din tayo. It's all by God's grace. Di ba sabi ni Paul, I am what I am only by the grace of God. Kaya tayo mabait dahil di natin kaya. Biyaya ni Lord. Alisin mo yung biyaya. Di ba sabi ni Hezekiah, sabi ni Lord kay Hezekiah, I will left him to himself. Pag inalis ni Lord ng grace, lahat tayo evil. So, salamat sa biyaya ng Diyos, anditong mayaman ng biyaya niya, hindi wala tayong capacity to do evil. Pero without God's grace, we can even murder people actually.
Kaya yun ang I live under God's grace. Kailangan ko ng grace niya. Kahit na sa pangyayari sa buhay ko, I need God's mercy and grace. Every day yan. So, yung nagka-curse, secondly, tinamaan ng pride. Kasi nga, ba't ako aalis? You see? Siyempre, pag umalis yan, tatamaan yung pride mo, inalisan ako niyan. Ako sa akin, umalis ka, it doesn't bother me. Kasi sabi naman ni Lord, all those who come to me are given by my Father. So hindi ka binigay ni Lord, napunta ka sa akin, paalisin ka rin. Parang ako sa akin kasi, para bang the sovereignty of God, you need to understand the sovereignty of God. Sovereign ka, above all in my life. Kung anong inaalaw mo sa life ko, inalaw mo yan for a purpose. Always with a purpose. Kaya nga, kita mo yung mga leper, kinakain yung mandaga, yung kamay, yung paa, wala silang nararamdaman. Bakit? Kasi meron silang leprosy. So kung ikaw, hindi ka na nasasaktan, hindi ka na wala kang pain, magkakaroon ka ng spiritual leprosy. Hindi ka na nako-convict. Pero yun po, ginagamit ni Lord yung pain to awaken us, to get our attention, and to seek Him. Bakit nangyari to, Lord? Kasi ako nagtatanong, Lord, bakit nangyari to? Number one, marami rin akong sinuportahan na ministry. After nun, wala na. Umalis. So, nagtanong ako, bakit? Sabi ni Lord, hindi ka nagtanong. Kung bibigyan mo ng pera yan, susuportahan mo. You see, thin line lang yan eh. Akala mo lagi puro ang motibo mo. Alam mo, sabi ni Lord, because gusto mo rin sila na ma-bless, gusto mo rin sila na ikaw din, madami kayo. So, makita mo, hindi ko naman desire magpadami, pero tumatawid din yung heart ko, nagkaka-desire. So, for me, para hindi patuloy ma-derail, inaalaw niya yung wickedness ng mga tao to hurt me. Then to awaken me, mali na pala. You see that? Kasi may tendency talaga tayo ma-derail eh. So si Lord gagamit yan para to align us, to align us, to align us. So, nag-benefit ako sa kasamaan nila. Di ba sabi ni Joseph, what you meant for evil, God has turned it as a blessing. Kung kayo masasama, ang intention nyo, saktan ako, but it turned out for my good. Bakit? Nabago ko eh. Na-realize ko eh. So, sino nag-benefit? Ako. Sila, nung umalis, naging masama. Bakit? Kasi, hindi sila, wala silang relationship kay Lord. Nagmalaki sila. So, everything is used by God. Sovereignty talaga. So, yung mga nagka-curse, kaya mo sila. Ano yun? Si Satan yun. Lalo na yung mga nagchichismis, naninira. Ano sabi? Satan is the accuser of the brethren. The moment you accuse your brethren, you have the nature of Satan. Satan is doing his job very well. Hindi na niya kailangan ng assistant. Huwag niyo nang i-assist. Okay? If you're accusing your brethren, regardless, totoo hindi, huwag na lang. Amen. Ingat nga tayo. Okay. Mami Grace, yung accuser kasi yung na-mention mo, paano po i-deal yung mga ganyan sa loob ng church na may accuser, bina-accuse yung mga kapatiran, hindi naman gumagawa, may katotohanan naman, pero yung binabantayan yung mga intriga sa loob ng church, sa mga kapatiran, and pag nakakarinig ng mga powerful preaching, ganito, Mami Grace, instead na transform, ginagamit yung the word to accuse or to condemn others. Paano kayo Madilya. Number one, you talk. You talk to the person involved sa kausapin mo na bakit ganito yung attitude mo towards it. Di ba, pag tayo nakakarinig ng message, yung una-unang dinidil tayo. So, maybe God is dealing with you. Correct lang. Correct. Ngayon, kung ayaw magpa-correct, follow Matthew 18. Tell him his faults. Pag nag-listen, you win him back. Pag hindi, with elders. Pag hindi pa din, with congregation. Pag hindi pa rin, treat him as a tax collector, as a sinner. Follow the biblical principle. Kausapin. Una kausapin mo.
Pag ayaw magpadala, ako, kinakausap ko, pag hindi nadala, second, third, ina-expel ko. You're causing division, get out. Yeah. Nadami na ako in-expel. So, ang gagawin nila, sisiraan nila ako. Kaya, di ba, originally kami, nung nag-umpisa ang CRCM, I have 600 members. Apat na services yan. Ako lang preacher noon. Dinisiplin ko yung mga elders. Kasi number one, pagdating sa pera, ginawa nila, pinagkaisahan ako. Isa lang naman ang dinisiplin ko, nagkampihan sila. So yung tatlo, nagkampihan, dinalaw nila lahat ng members, na minus yung members ko to 100. Then, nanira pa rin, naging 50. Yeah. Una, iyak lang ako na iyak noon. Pero sabi ni Lord, Grace, you're not a failure. Let them. Sabi ko nga, sabi, they failed me. You did not fail me. Dinala ko sila sa leadership mo para matuto sila. Ayaw nilang matuto, let them. Asan sila ngayon? Paikot-ikot lang. Walang growth. Pero active sa ministry. Carnal pa rin. Masama pa din. Sino talo? Sila. They will go to hell pag hindi sila nag-repent. Kasi si Lord, pag namatay tayo, ipapakita ni Lord yung book of life natin. Okay? So lahat, pakikita mo yung mga ginawa mo. I-account natin lahat ng ginawa natin at idle words. Di ba? You will account every idle words. Okay? Paano mo mabubura yan? Upon repentance. Ngayon, kung hindi ka nag-repent, nakasulat yan. Ngayon, kung na-repent mo yan, dahil aware ka, pagbukas niyan, wala, nakasulat. So you have a clean slate. Kung hindi ka sensitive, hindi ka nagre-repent, publicly, the whole world will see, ito yung ginawa mo. Kaya nga, everyday, you need to repent. Para clean slate ka, pag tayo mo kay Lord, wala ka nang i-account. The blood of Christ cleanses it. So, you need it. So, ang problema, kaya lang, kung hindi mo alam na nagkasala ka, paano yun? Kaya nga, ang kaibahan ni Saul, King Saul, tsaka ni David, si David, nag-confess, nagkasala siya. Si Saul, hindi. Sinabi lang niya, I have sinned, but it was not repentance. Napahiya lang siya. Kasi ang regret, napahiya ka lang, na-expose ka lang. But you're never, because repentance is towards God. Regret is, may nagawa ka sa sarili mo, remorse sa kapwa mo. So, kailangan, you need to repent. Kaya lang, kung hindi ka nagre-repent, kunyari, nagsinungaling ka this morning, hindi ka nag-repent, nakasulat yun. Idle words yun. Account mo yun. Kaya, hindi na, minsan, kung save ka, yung reward mo, wala. Kasi bukas po, ang i-discuss ko sa inyo, yung reward. May reward po ako i-discuss. Hindi lahat, iba-iba po talaga. Kaya, bukas yung conclusion ko, masyasyak kayo. Kaya balik kayo, baon pa rin kayo, ha? Hindi na kayo magbaon, eh. Yes. Yung mga disciple naman po kami, Grace, na gusto lang ng wine ang ayaw ng meat. Hindi sila mag-grow. Alam niyo po ba, pag dumating na si Antichrist, ang unang-unang mahuhuli niya, yung mga babies in Christ, carnal Christian, nominal Christian, yung hindi wholehearted. Ang ipoprotect lang ni Lord, yung mga matured, tsaka bright niya. Kaya pag di ka nagmamature dahil ayaw mo ng correction, okay lang. Si Antichrist na lang bahala sa'yo. Okay? Ang pastora ay expert to mentor how to pastor the church, as most of the people here are pastors. And yung those roads para maiwasan ang extreme ng sabi to elders at yung guilt na mga hindi nasabit kasi alam niya yung hindi nasa right track at kung alam naman ng elders na sa right track. So, bibili pastora siguro na pagkalat ng
any ministry is pattern of the Lord Jesus. Yes. Kasi may nakita ko pa sa na long time friend ko na siya, tawag ko na sa mission, na sabi ko yung G12, pastor. Kasi yung church nila are on G12 and the system of G12. So, dito ko na ano siguro, pastor, na-confirm talaga yung sabi mo na talagang on the long run, magkaroon talaga ng problem. Kasi elder ko siya, wala naman siya dito. Kaya lang elder siya at saka deacon, saka mataas talaga yung rank niya. So, sabi ko, gusto ko siya mag-meet, and I know that she's really different. Hindi nasa kanila, family streets. Na tama yung choice na piliin mo. Kasi, dahil hindi siya makapalo sa system, na-ignore na ang pagka-deacon niya, at nagpasok yung prime leaders. So, kasi may ang prime leaders, yan yung nagsisystem talaga sa mga G12 po na mga trainings nila po. Eh, kaso motivated na siya, sabi niya hindi ako makakeep up ng kanyang training. So, it's like, because you cannot pick up, then na-downgrade siya sa parang hindi niya na-fulfill yung pagkaibigan. I think hindi po, yung pag nagtaraan po kayo ng church, na hindi magiging yung member na, I didn't follow your system, but yes, I'm right to God. Yung hindi ka pala magiging ito sa Yeah. Kaya sa parts of elder, na ito ang dapat pagparaan, yan ang hindi natin. Well, okay. Kasi ganun yung ginagamit ng elders usually, sabi ko, nakilaki pa yan eh. Ganyan yung talagang parang doctrine ng isang iglesia, pastora. Yeah. Kaya lahat ng palakad yan, sabi ko, authority. So, paano po natin i-balance na that's no longer the Lord. That's already... Well, unfortunately, the Lord promised that His church, the gates of Hades, will not prevail. Unfortunately, the Lord Himself turned over many churches to the enemy. Any denomination that is not biblical, it's not from God. G12 is not. Sunshunamite, nami mo organization. So, if I am the one involved there, and I know it is not how God wants it in a church, I will leave. Yeah, I don't have any training, but I was able to run many affiliations. Inayos ko talaga. Kaya lang, dumating sa point talaga na may mga affiliations na habol lang nila pera, support. So, inaalis ko sila. You see, I never had any training or any Bible school background. I listened to the Lord. I being led by the Spirit of God. And pag spiritual ka, kaaway mo karnal. Kaya marami ngayong mga organization, it's not from God. Kasi what does the organization, denomination produce? Is it producing holiness, righteousness, or it is nothing? It's nagpaparami lang. So any ministry na nagpaparami lang, it's not producing Christ-likeness, I can guarantee you, it's not a church of Christ. Kaya sa pagbalik ko, doon ko ituturo, what is a true church of Christ? At magugulat ka, the more I got the revelation from the Lord, the more, sabi ko, Lord, totoo yung sabi mo, 90% will go to hell. 90% will go to hell. Kasi last December, sabi niya, Grace, 90% will go to hell. Una, sabi ko, ikaw ba to, Lord? Lumikot na naman ako. Sabi ko, totoo. I met pastors. Nakipag-lunch ako and everything. Ang galing-galing magsalita. Pero ang laki ng church, dead. Sabi ko, Lord, what's wrong? Nung nag-uusap naman kami, tama yung sinasabi niya. Galing, eloquent, Inglesero, lahat. The problem is, okay, so sabi niya,
Kasi I will be speaking Thursday night, sabi nung yung host, Pastora, you will be coming. Yes, of course, I'm coming. He never came. So sabi ni Lord, look at him. How can I anoint him? He has no integrity. He's a big church. But then, bakit? Wala pong desire ang kanyang congregation for God and no hunger for righteousness. Meron akong pinreach sa pagadian na sabi ko, these are the signs na you question your conversion. You have no desire for God, no hunger for righteousness. You have no relationship with the Lord. So, lima yun eh. So, nag-iyakan sila because they realize they're not born again. They have religion. So, pag-uwi ko, na-encounter ko si C.J. Lewis. You know that? It's a man of God. Matay na yun eh. Alam mo topic niya? 5 signs that you're not saved. Pinakinggan ko, the very same revelation God has given me. Sabi ko, Lord, thank you for confirming. Kaya sabi ko, ito pala. Kasi marami po kasing tumanggap by praying the prayer of acceptance. Sabi nila Christian sila. You see, salvation is the work of the Holy Spirit. So, kung hindi ka talaga nagkaroon ng conviction na nasave ka, you just pray a prayer of acceptance, I guarantee you, you're not converted. Because you just follow a prayer of acceptance. So, yun po yung problema. Kaya, tanongin nyo, are you saved? O baka nag-pray ka lang ng Kaya pakicheck na itong laptop ko, naghangyan na. So, any more question? Kasi ang daming mga organization na it's not really, it's not from God. Kaya, yun yung yung bang, ang dami nilang training, ang dami nilang alam, pero it's not from God. Wala talaga eh, walang desire for God, walang hunger. Imagine nung nag-preach ako, sabi ni Lord, stop, mag-groupings kayo. Sabi di nag-grouping sila. Kasi ang tinuro ko, yung parables of Jesus Christ, what kind of soil is your heart? So sabi ni Lord, stop. Kasi inulan niya ng napakalakas. Hindi na kami magkarinigan kahit ang lakas na ng microphone ko. So sabi ko, I have to stop. Mag-groupings kayo. I-describe niyo anong klaseng heart ang meron kayo. Thorny, or rocky, or good soil. Di na ganon. So nag-discuss yung leader. Sabi niya, ito po struggle namin. Wala kaming time magbasa, wala kaming prayer, wala kaming lahat. Ganito, sabi ko, okay. Lahat ng groups, that is the common struggle. So sabi ko, you don't have desire to read, you have no time to pray, but you have time for FB to eat out, mag-gimmick, kumain sa labas and everything, but you don't have time for God. Alam mo, sabi ko, I believe you're not saved. You're not saved. Then, nag-pray ako, nag-iyakan sila kasi natakot sila. So, sabi ko, can I have the microphone? Kasi gusto kong i-encourage sila, i-comfort. Biglang sabi ko, stop playing church. Sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, i-comfort ko, pinagalitan ko lalo. Hindi ako yun. Then, finally, na-confront sila. They realized they're not really born again. And they've been attending church for 10 years. And they're active in the ministry. Kaya kayo, saved kayo. Careful tayo. Careful talaga tayo. Kaya maraming hindi talaga safe sa loob ng church. How many pastors I've met, ang sabi ni Lord, he's not my servant. Ibig sabihin, hindi talaga siya servant ni Lord. Kaya lang, meron silang certificate kasi nag-graduate. Ministry will not save you.
It's your relationship with the Lord. Proves that you really are converted. Kasi binabaan ng standard ng Christianity. Yan ang problema. Pag ayaw mo magpa-correct, delikado ka. Any more question? Okay, question. Halimbawa, Mami Grace, yung may nabasa ka during your devotion, nabasa mo ito sa Bible, then after ilang days, lalakaran mo yung binabasa mo. Parang nangyayari na sa buhay mo. Or the other way around, nilalakaran mo ngayon, ito yung sitwasyon mo. Then later on, sa devotion mo, kino-confirm ni Lord na yung word mo, ay yung nabasa mo, is yun yung sitwasyon mo ngayon. Oh. Sometimes yung heart mo is madaling mag-obey, meron din po ang hirap-hirap mag-obey, Lord. Yeah, hindi naman madali talagang sumunod kay Lord. But that's the reason why God has to break us. The reason why, kasi tinanong ko kay Lord yun, bakit Lord yung life ko is a life of suffering? Sabi niya, because I'm changing your nature. Kasi ang nature ng tao, ayaw sumunod sa Kanya. So sabi niya, because of constant breaking, na-reverse yung nature ko. Mas mahirap sa akin sumuway, mas madali sa akin sumunod. Yan ang bunga ng maraming suffering. Kasi kung wala kang suffering, matigas ka. Suffering should soften you, but it does not guarantee it will soften you. Kasi marami din nanigas. So, ang tanong, sa mga suffering niyo, na lumambot po ba tayo? Yun. May situation, parang nililate ako ni Lord sa walang choice kung hindi sumunod or else mas mahihirapan. Yeah. Ilang beses din naman ako dinala ni Lord sa situation na wala akong choice. Like, binangkrap niya ako. Wala akong choice. Tumigil ako ng karir ko. Nag-a-attempt ako magtrabaho. Walang open door. Wala. Tapos sabi ko, sige, maglalaban na lang ako, laban din. Kasi yun lang alam kong trabaho bahay. Kasi marami ang buhay namin eh. Nung tatanggap na ako ng labada, hindi naman niya inalaw. So sabi ni Lord, hindi na mag-aaral ang mga anak ko. Wala akong choice kasi wala akong pera. God will put you, hindi dahil inaay ka dahil pinaparusahan ka dahil may higher purpose. Sa lahat ng buhay ko, hindi ko naman ina-expect eh. But God placed me here through many suffering. Kasi kung hindi ako susunod kay Lord, stubborn will ako eh. Ayun. Wala akong magawa. Natuto. Suffering eh. Suffering should soften us. But if it hardens us, darating ang time, He will establish you where you want. Baback off na ang Diyos. Yun ang problema. Pag nag-back off na, yun nga yung sabi niya na sa Isaiah 66, this is the man whom I regard. Sabi niya, to those who have a broken heart and contrite spirit and trembles at my word. So, sinerge ko yung regard. Ano ibig sabihin ng regard? So, nakita ko yun sa Genesis kay Abel. God has a regard to Abel's offerings. So, ano ibig sabihin nun? Ang regard, respect. Ang regard, may pakialam. Pag ang Diyos, hanggat nakikialam yan, He's at work. Pag hindi na nakikialam yan, matakot ka. Ibig sabihin, umatras na siya. Kaya nga, kinokorek niya tayo, ibig sabihin, He's very much involved. Pero pag ikaw, okay, isa pang sign na hindi ka anak ng Diyos, hindi ka niya dinidiscipline. He lets you get away with whatever is sin in your life. Because sabi niya, I discipline whom I love and I discipline my children. So, konting sinungaling, konting pag-isip, pinapalo tayo. So sabi ko, wow, anak mo nga ako. Pero kung ikaw, kung ano nung ginagawa mo, nanonood ka ng porn, ang alaswa-laswa mo, sisinungaling ka, nagmumura ka, nagchichismis ka, palautang ka, pero saan pa rin ang buhay mo, ay hindi ka anak ng Diyos. Anak kami tanin. At di ka nako-correct.
Di ba? So, kung yan ang buhay mo, hindi ka nakokorek, sige lang, magsimba ka lang. Baka sakali, bago sa last breath mo, masave ka pa. Pero mga kapatid, you cannot mock God. So, be careful. Be careful talaga mga kapatid. Okay? So, make sure, dinidiscipline ka. Ako, lalo na napapalo ako nila. Hanggang ngayon, napapalo ako. Pero hindi na yung palo-palo. Di ba, ang bata, pag may napapaluin mo, pag college yan, sinisinturon mo pa ba? Hindi na. Sinasabihan mo na lang. Ganun si Lord. Sinasabihan na ako, Grace. Kasi matured na eh. Okay? Pero He will not let me get away. Kinokorek niya ako kagad. Because I have a relationship with Him. So, pag kayo, maraming mali, maraming kasalanan, hindi kayo nakokorek, hindi kayo nag-discipline, tapos wala kayong hunger for God, wala kayong hunger for righteousness, wala kayong desire for God, hindi kayo nagpipray, hindi kayo nagbabasa ng Bible, baka mali kayong religion. Hanap na lang kayo ng ibang church. Diba? Mali yata. Kasi sa Catholic, sa iglesia, okay lang yun. Kita mo nga, pag may nang-rape na pastor, sabi sa news, pastor pa naman. Pag may nang-rape ng Katoliko, tsaka iglesia niyo, sasabihin ba, Katoliko pa naman. Hindi, wala silang pakialam. Pero bakit pag born again? Sa born again pa naman. Bakit? Because the world recognize, pag born again ka, you must be above. Kahit hindi sila aware, they are aware, back of their mind, born again Christians are above. Amen. See? Kakaiba kaya tayo. Yan, ang ano natin, may dignity tayo. Kaya pag yan, na nawasak, anong comment ng tao? Born again pa naman, pastor pa naman. Ikaw, may nakita ka bang rapist na iglesia? Sinabi, iglesia pa naman. Wala pa kailan yan. May sinabi ba, Katolika pa naman? Wala. But when it is born again, big issue yan. You see the difference? We're above. Alam ng kaaway yan. Kaya sisirain at sisirain. Kaya ang hirap nasisira ang born again because of those really evil people who use born again. Hindi naman talaga born again. Okay? Kaya ingatan nyo yung name na Christian. Panindigan nyo yan na Kristiyano tayo. Kaya lang, nakakasira. Kapwa Kristiyano din. Ang lungkot, no? But anyway, may pag-asa pa naman kasi darating naman si Lord. He will put things right. When the kingdom of God will be established here. But until then, laban. Laban lang, mga kapatid. Okay? Any more? Worldly. Worldly. Yung churches na worldly, that's Babylon. It's all about money. It's all about happiness. That is not Church of Christ. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, kung ang gospel is about health, wealth, and happiness, di sana tinanggap ng mundo yan. Bakit kinrucify pa nila si Lord? Because the gospel is not about health, wealth, and happiness. Sa Old Covenant, health and wealth, ano yan? Blessings yan. Pero in the New Covenant, ang blessings hindi health and wealth. Paul has weak sickness. Timothy, konti nga lang ang pera niya. Pero he turned the world upside down. Did you imagine? Kasi ang ano ni Lord ngayon is, ang New Covenant is not health, it's spiritual blessing. The anointing, the revelation, the relationship. Kaya makita mo sa crucifixion, okay? Bakit tinawag ni Jesus Christ, God, God, why have you forsaken me? He never called his Father God. But that 3 hours, he called him God. It was a separation. That is hell in itself. Yun na nag-suffer siya. Kaya ayaw niya yun. Yung separation from the Father. First time, he called the Father God. Ibig sabihin, talagang nag-live to. Pero dark siya eh. For 3 hours, dark siya. Kasi wala na ang Diyos. Wala na talagang God.
Imagine, he suffered that. Ito sabi nila, the angel remove the stone para makalabas. Hindi kailangan ni Jesus Christ i-remove ang stone. He can do that. Kaya ni-remove ng angels para yung mga disciples makapasok. Isa na, mali-mali yung mga doctrine eh. Mali-mali yung mga teaching. Kasi iba talaga pag si Lord ang naganyan. Kaya yun yung sinabi niya, God. He was really separated. Kaya nga, pinatay siya. Kasi ang gospel is about denying yourself, dying to self. Kasi two things ang ayaw niya, dinidil sa atin, self-centeredness and pride. Yan, dalawang yan. Pag nawala yan, nagdi-diminish, mas masarap ang buhay. Hindi dahil sa external, yung loob. Para bang wala kang gustong patunayan. Most of us, gusto natin may patunayan tayo eh. Hindi natin magawa kasi ano sasabihin ng tao. Pag nakalaya kayo dyan, napakasarap. Napakasarap. Gagawin mo yung gusto ni Lord. Doesn't matter kung ano sabi nila. Pero hanggat conscious ka, ano sasabihin ng tao, bondage yan, mga kapatid. Kaya yun yung dalawang bagay. Deal with that. Pa-deal kayo sa Holy Spirit. Okay? Natututo po ba tayo? Okay. Chapter 11 na tayo bago matapos. So, this is where Lazarus died. Bakit naghintay pa? Sabi ni Jesus Christ, this sickness is not unto death. This will not lead to death. Chapter 11. This is the promise of God in my life when I had my heart failure in 2020. Sabi ng doktor, I have no hope. Kaya sabi ko kay Lord, sige, I'm ready to go. But the Lord said, sabi niya, paano yung mga naghihintay sa iyo? Kaya kung sabi ko, give me a promise. This is one thing na nasanay ko ako kay Lord. Give me a promise. Every time may pinagagawa siya sa akin, give me a promise. So, this is the promise. This sickness is not unto death. It will not lead to death, but the glory of God, which is ginawa niya talaga. That the Son of God may be glorified through it. So, any sickness, anything that He allows is for God to be glorified. Kaya, nung marami nagsasabi, kaya daw ako ganito, bakit daw ako nagkasakit, baka nga daw. You see, mga kapatid, when I got sick, I served God more effectively and powerfully. Bakit? Because I do not rely on my own. Kasi kung kaya ko to, I will get the glory. Hindi ko pwedeng kunin. Hindi ko kaya to eh. Imagine, minsan 2 days lang ang pahinga ko, lipad na naman ako, tapos 3 days straight. Katulad ng Iloilo Bacolod ko, 4 days straight ako. Magpapahinga ako 2 days, tatawid ako ng Bacolod, mag-fast crop. Start na ako ng Thursday night, Friday, Saturday, Sunday. Uwi ako, pahinga ako 5 days, sunod-sunod na naman. Hindi kaya ng body ko yun. Hindi kaya ng heart ko yun. But I need to depend on God para ipahayag ng Diyos, totoo siya sa buhay ko. And you witness that. Yun yung sinasabi, the glory of God has risen upon me. Hindi to lakas ko. Itong mga nakikita nyo, nasasaksihan nyo, hindi ko po kapangyarihan to. Hindi akin to. Kasi kung wala po yung glory, wala yung lakas ng Panginoon, nakahiga lang po. Alam mo, pag umuwi ako, the whole week, I am just lying down. Hindi ko kayang bumangon. Tulog lang ako. Pagod na pagod yung katawan ko, nanginginig sa pagod. Pero pag sinabi doon, sabi ko, Lord, bukas na po yung flight ko, wala pa akong lakas. By the time nagbibihis ako, ang lakas ko na naman. Kaya minsan nasa airport pa lang ako, Lord, nagdodon na yung pagod. Lord, wag muna, hintayin mo lang ako makarating ng kondo. Pagpasok ko ng kondo, plakda na. Wala na yung lakas. This is supernatural. Because my cardio said, I should not be doing this. But I'm doing this. So, ibig sabihin, hindi si Lord to. Ay, hindi ako to. Si Lord to. You see, let every affliction, every trials in your life, the Lord will be glorified. Kunyari, wala kang pera, may pinagagawa sa'yo. Sabi ko nga, Lord, 4 na ang aking misyon. Wala namang nadagdagan na support. Walang nadagdagan na support.
Usually, ang nagsusupport lang sa akin, totally, wala pang 50,000. Pero kailangan ko ng more than 200,000 sa 4 na lugar. Saan ko kinukuha yun? Hindi ako nagsusulisit, hindi ako humihingi, hindi ako nagpaparinig, uy, kawawa naman ako. Hindi ako kawawa. Pero bakit? Hindi naman nadagdagan na supportan ko eh. Isa nga lang, dalawa nga lang yung isang seaman, tsaka isang OFW. Yung isang seaman, di pa sumasampa. Nung minsan sabi ko, sana sumampa na siya. Sabi ni Lord, wag mo habulin yung pera, habulin mo yung matuto siya. Sabi ko nga pala, Lord, sorry. So sabi ko, Lord, sige Lord, matuto siya. O di nabawasan. Pero dumami yung mission ko, 4. Paano ko ginagawa yun? Sige, sabihin niyo sa akin. Sabihin niyo sa akin, explain niyo sa akin. Hindi ko ma-explain eh. Wala naman nadagdagan eh. Hindi rin pa rin kami nagtatides and offering. Oh, saan ko kinukuha yun? Na-amaze na lang ako. You see, when you move in the presence of God, in the will of God, you will just see the power and the glory of God. Hindi mo ma-explain eh. Ako hindi ko ma-explain to eh. Paano ko gagawa to? Alam mo ba yung ticket ko hanggang August na? Binook ko na lahat habang sale ang PAL. Kasi PAL ako, ayoko ng Cebu Pack eh. Kasi Cebu Pack para kang, tatalsik pag nag-landing. So, ang nangyari, sa Cebu Pack lang ako pag Pagadian kasi that's the only airline ng Pagadian, Cebu Pack. Pero okay naman minsan ng Cebu Pack, pero ang nakakaano kasi sa Cebu Pack yung Airport Terminal 3, ang daming tao, ang gulo-gulo. But PAL exclusive sa PAL. That's why, kahit mahal, nag-promo sila. Binook ko lahat hanggang August. Magkano ticket ko for July, August? Siguro nasa more than 50K. Kasi puro promo yan. Hindi ako mag-solo ha, may mga kasamahan ako. So mga kapatid, sa ako kinukuha yan? You see, the glory of God wants to be manifested sa atin. Will you let Him sa buhay nyo? Kaya lang, pag nahihirapan na kayo, nagre-reklamo na kayo kagad. Ay, hirap-hirap, wala akong pera. Mukha talagang pera eh, no? You see, bakit inaalaw ni Lord na ubusan tayo ng pera? Sige nga, tingnan ko, bakit tayo inaalaw ni Lord na ubusan ng pera? Para ipakita sa atin na mukha tayong pera. Ouch. Kasi pag wala tayong pera, namumblema tayo. Sige, sabihin niyo, sino sa inyo na naubusan ng pera, hindi, nag-worry? Lahat kayo, wala na akong pera. Pag wala na kayong pera, lahat nababago. Ay, tipid muna tayo. Huwag muna tayo mag-tithes. Huwag muna tayo magbigay. Tinitest yung heart natin eh. Ako kung kailan naman nawala, isa na lang ang nagsusupport sa akin, inapat pa yung mission ko. Hindi kasi ako dependent sa tao, dependent ako sa kingdom ni Lord, sa Kanya. Kaya nga sabi niya, thy kingdom come. Yung kingdom ni Lord hindi is operated by that currency, but by grace of God. Kaya dapat matuto tayo na it's all by God's grace. Lord, ito lang ang pera ko, pero ito pinagagawa mo. Ano gusto mo? Magtanong tayo. Pag sinabi niya, tumuloy ka. Kinumpute ko ba? Lord, ito kailangan ko, no. Go. Hindi ko kinukompute yan. Basta pumasok, sabi ko, Lord, may promo. Ang PAL. Kailangan kong mag-book. Sabi niya, may pera ka, i-book mo. Lord, pag nag-book ako, ubos ang pera ko, paalis ako. Book mo. Binook ko. May dumating. Last minute, may dumating. Pang hotel, pang kain, lahat. O ano nangyari? O so pag uwi ko na naman, hindi pinoproblema ang pera. Pag pinoblema nyo ang pera, mammon is your God. Pwede bang hindi problemahin ang pera? Pwede. Ay, bakit mahina? Pwede. There is a similarity between this event and the healing of the man born blind. Sa John 9. Both affliction had been permitted by the sovereignty of God who planned to manifest His power. You need to believe in the sovereignty of God.
Kailangan maniwala ka, sovereign ng Diyos. Kahit anong mangyari, sovereign ng Diyos. Okay, katulad yan, yung nangyari nga sa akin sa Jensen, kinancel. So sabi ko, anong gagawin ko, Lord? Tuloy mo. Ituloy ko. Sabi ko, Lord, you allow this. Okay. Si Lord, may pinipray tayo. Kikilos yan. Kaya lang, akala natin si Lord, pag nag-pray tayo, automatic. Hindi, makikreate yan ng situation. Gagamit yan ng tao para ma-accomplish yung gusto mong prayer. Katulad yan, sabi mo, Lord, I want a pure heart. Wow, ganda prayer yun. So sa tingin mo, bibigyan ka ng pure heart? Hindi. Magpapadala yan ng nakakainis. Aawayin ka, ibebetray ka, gagawin lahat yan para ma-purify. Anong reaction mo? Sinaktan ka na ito. It's either you allow God to finish the process or you allow your flesh to prevail. Bitter ka. Nakalimutan mo, nag-pray ka eh. Akala mo kasi lahat automatic, no. God uses sanctification. Baka kasi may pinag-pray tayo, hindi natin alam, sinasagot lang ni Lord. Sovereign siya, ginagamit niya lahat. Tao, circumstances, money, business, work, to accomplish that. So, after yung suffering na yun, anong nangyari sa inyo? Did you have a softer heart or hardened heart? Do you deepen your relationship with God and deepen your faith? O lalo kayo nilamig? Kaya nga pag ang Diyos nagbigay sa inyo ng kasagutan sa mga prayer nyo, i-measure nyo. Ito bang kasagutan, lalo akong napalapit sa Diyos o napalayo? Kasi pag atong kasagutan, nakuha ko nga yung sagot ko, pero napalayo ako sa Diyos, ibig sabihin, binigay niya yan, hindi niya kalooban. Binigay lang niya dahil matigas sa ulo mo. Pero pag binigay niya, sinagot niya, napalapit ka sa Diyos, ibig sabihin, binigay niya yung kalooban niya. The will of God will always result to a softer heart and a deeper faith. Anything, answers to our prayers, will result otherwise. Binigay niya yung gusto natin, hindi yung kalooban. Kaya I always pray, Lord, I pray for this. But at the end of my prayer, pero kung yung hindi mo kalooban, huwag na lang. Maluwag sa heart ko. Tayo hindi eh. We always fight for what? Yung gusto natin. Kaya minsan, ayaw mong makinig, binibigay. Anong resulta ng pagbigay na yan? Napalayo ka. Leanness of soul. Kaya, itong both miracles, He wants to manifest His power. Kaya nga, as you study the Word of God, you find that the Lord moves in a different way in every situation so that we can never force Him into a mold. It is very important for us to have the mind of the Lord in every circumstance. What is God's will? What methods does He use to heal? God's will here was to raise Lazarus from the dead. Bakit 4 days? Kasi may belief po ang Israel na ang kaluluwa ng patay nag-i-stay ng 3 days. On the 4th day, aalis na. Kaya hinintay niya 4 days to refute the beliefs. You see? Para ma-override niya yung paniniwala ng mga Israelites. Kaya nga, so, dito makita natin that that the Lord will use so many ways and form to accomplish His purpose. Kaya nga, banda rito, ito na yung close to Jesus' public ministry. Judas did not care for the poor, he only thought of himself. Di ba na-share ko sa inyo, sa ibang gospel, merong nakalagay doon, ibang version, Judas became a traitor. Nagturo ko na ba to? Okay. So, ibig sabihin, si Judas was not really a traitor. Nature niya, masama naman ang nature natin, but he was exposed to Jesus Christ. That exposure to the light will determine if we will become a good person or evil, depending on the heart.
Kaya pag tayo nakakatanggap tayo ng revelation na ganito, may choice tayo. Is it hardening or softening of our hearts? It will determine who we are at the end of the year. Kapag natapos to, discipleship, I aim that before December matapos to. That makikita nyo, sino kayo at ano kayo sa 2026. Doon mas matitimbang kung yung discipleship napaputi sa inyo o lalo kayong napasama. Because of your heart. It's not the word, it's the heart. Kaya malalaman ko yan sa 2026. Uy, wala na umaten. Okay, yun. Okay. So, yan po yung sabi niya sa verse 20, if anyone serves me, let him follow me. You see? Ang requirement in serving God, sumunod kayo sa Kanya. Sumunod tayo. And where I am, there my servant will be. If anyone serves me, him, my Father will honor. The only way the Father will honor us in serving Him, sumusunod tayo sa gusto niya. Hindi yung paglilingkod natin ay nasusunod tayo. Walang honor doon. Kaya nga, God smote them with spiritual blindness. It is true today that the same heart condition prevents some people from going on with God. Sabi nga din niya, he who rejects me does not receive my words as that which judges him. The word that I have spoken will judge him at the last day. Lahat tayo i-account natin yan. Eternal judgment is very real thing, is as hell. Jesus spoke on eternal judgment more than he did on the glories of heaven. There are innumerable torments in hell, but the greatest torment of all is to be cut off from God's presence forever. There is absolutely no hope in hell. Kaya nga, there are the farewell discourses ng Panginoon sa mga disciples niya. And then this is where Jesus washes his disciples' feet. This was an act of extreme humility. Hindi yan yung pagwawash ng feet, ng actual. Kasi pwede kang maghugas ng lahat ng paa nyo, pero mayabang ka pa din. Okay? Ang paghuhugas ng paa speaks of humility. You can humble yourself, nasasaktan ka, pero you choose to forgive. Naagabyado ka, you choose to let go. Let go, mga kapatid, because a sign of meekness and humility. Remember, sabi nila, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Ibig sabihin, na lahat ng panalangin mo rito sa lupa, makakamtan mo kung ikaw ay meek. Meek, hindi gumagante, hindi nagre-react, at laging submitted to God. Kaya nga, sabi nga niya, if you did not, sabi ni Peter, Lord, don't wash my feet. Sabi ni Lord, if you did not allow me to wash your feet, he would have no part with him. This is true spiritually as well. Unless we allow the Lord to wash us spiritually, we will have no part with him. Ibig sabihin, sanctification. Ibig sabihin, our spirit, our soul, ang soul natin, mind, emotion, and will. Kailangan ma-purify to. Yung mind, yung emotion, and will. Okay? How are we washed spiritually? We are washed by the water of the Word of God. Therefore, if we do not read God's Word daily and spend time listening to His voice, we will have no part with Him and our relationship with Him will be broken. Kaya nga, Jesus washed them by speaking unto them the word of life for 3.5 years. But not all of them were made clean. Sa every group, may Judas talaga. How true it is that people can sit in church listening to great teachers and never be changed by the same word that is transforming others around them. Kaya iba-iba eh. Yung iba sa inyo na bago, yung iba na harden. Merong hindi na-a-attend. Bakit? Hindi na nila kaya eh. Kaya nga, alam mo ba, napansin ko sa discipleship, pag tagal-tagal, kumukonti na lang. Kumukonti na lang. Sa umpisa, marami yan. Okay? Konti, ano yan? Uunti na lang yan. Mahihirapan na eh. Kasi pabigat na ng pabigat eh. Okay? Meron pa nga akong discipleship, hindi na natapos eh. Bakit? Wala na halos umatindi eh. Hindi na kaya. Itetest kasi sa atin lahat yan. Itetest sa inyo yan. Kaya pagka makita mo, pag tinest ni Lord, the next time, wala ka nang gana. Sabi yan, hindi ko pa nga napapasa eh.
You see? Mawawalan kayo ng gana kasi you cannot keep up with the truth. So it's not being transferred. Judas was privileged to listen to the greatest teacher of all, but his heart was never transformed. Judas is an example. Kaya nga, nung binigay ni Lord sa kanya yung bread, it was the last appeal to Judas, but he was rejected. So when he gone out, Jesus said, now the Son of Man is glorified, and God is glorified in him. When the one who caused strife left, there was an entirely different atmosphere. Napansin mo, nung nawala na si Judas, nabago ang atmosphere. When God removed Judas in your fellowship, mababago ang atmosphere. Okay? The same is true in churches. When those who cause strife are plucked out by God, there is a change that takes place for the better. A different atmosphere now prevails in the upper room. Kaya kita mo sa Acts na bago yung atmosphere. Wala na si Judas eh. Kaya nga, si Peter, alam mo naman si Peter, mayabang eh. Sabi niya, Lord, why I cannot follow you now? I will lay down my life for your sake. The reason Peter could not follow Christ was that, like all of us, he had to have grace for each step of his life. And the grace to die would only be given to him when his hour had come. Kaya yung mga imamartir sa last days, may grace yun. Hindi mo pwedeng sabihin, ay magpapakamartir ako. Walang grace doon. Kung hindi ka pinili para pugutan ng ulo, walang grace doon. Huwag ka mag-initiate. Ako na pugutan niyo ng ulo. Baka tumakbo ka pa. Everything na inaalaw ni Lord sa atin, may grace. Kaya pag sinabi ni Lord na pinili ka, martyr ka, pupugutan ka ng ulo in the last days, may grace yun. Kung natatakot ka, nagtatago ka, ibig sabihin you're not meant to be martyred. Kaya huwag kayong maging mayabang na, sige, magpapakamartir tayo. Mag-isa ka. Diba? Pag oras mo na. This is true of our work too. For there will be no grace given us if our hour has not come. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Fear is one of the most powerful weapons that the enemy uses against us. Fear torments our minds, whereas perfect love casts out fear. We need to have a revelation of God's love for us para po mawala yung takot. Kaya sabi niya dyan, I am the way, the truth, and the life. No one comes to me, to the Father, except through me. Is the way to salvation, the truth. Truth is a person. It's not a doctrine. It's a person and the life. Kaya nga walang makakalapit sa Ama, kundi kay Jesu Kristo lang. Sabi niya, if you love me, keep my commandments. That is the measurement of our love if we obey Him. Ngayon, paano mo alam na sumusunod ka kung hindi ka naman nagtatanong sa Kanya kung anong gusto niya sa buhay mo? Pag hindi ka nagtanong, when was the last time narinig niyo si Lord? Pag hindi niyo siya narinig, ibig sabihin for 2 years, hindi niyo siya naririnig. So 2 years na kayong disobedient. 2 years nang dry ang faith niyo. Because faith is fed by obedience, starved by disobedience. Kaya nga, it is a wonderful thing to have the peace of God at all times. The peace of God is one of the blessings that God gives to His people and one of the greatest treasures that He has made all available. Marami po akong kilala, unbeliever at even believer. Ang daming pera pero walang tulog. Walang peace. It is through the Prince of Peace that we can receive the peace of God that passes all understanding. Di ba, ibang nararanasan natin yung, bakit hindi ko maintindihan, pero may peace naman ako. Yung mga ganun. Kaya nga, sa chapter 15, yan po yung destroy, yung absolute destroys the doctrine of eternal security. Kasi sabi dyan, I am the branches, you are the vine, that anyone who really is not bearing fruit, I will cut off. Pag hindi po tayo nagbubunga, kakat off po tayo. So sabi mo, ba't nasa ministry pa rin naman yung marami?
Hindi naman ministry ni Lord. Maraming religion, hindi naman kay Lord, pero namamayat pa. Sabi nila, pag hindi daw kay Lord, hindi tatagal. Bakit tumagal ang Buddhism? Ang Islam? So, it's no guarantee. It's not the time. Okay? All that He is concerned with is fruit. Dalawa po ang fruit mahahanapin sa atin. Di ba nung yung lumapit siya sa fig tree, kasi nakita niya maraming branches, maraming leaves. Pero ni-inspect niya, walang fruit. There are many ministries, maraming activities, maraming members, pero walang bunga. Ang hinahanap ni Lord, fruit of the Spirit sa character, fruit of the Spirit in the ministry. Dalawa po yan. Hindi lang puro fruit of the Spirit sa character, kailangan may ginagawa rin tayo para sa kaharian niya. Hindi naman puro gawa ka ng gawa, pero wala ka namang character. It has to be balanced. Okay? Kaya nga, sabi dyan, a tree that does not bring forth fruit is useless to him. So he cuts it off. There are a number of scriptures in which the Lord Himself expresses this truth. In the same way, pag ikaw naman mabunga, pinuprune ka niya para lalo kang mabunga. Kasi ang napansin, meron pong vineyard, napansin niya, pag marami ng leaves at branches, kailangan i-prune niya or else wala siyang bunga. Kaya prune siya ng prune. So ito, it cuts away things that are keeping us from being fruitful. Yan pong mga Christians na yan, you are the branches, we are the branches. Pinuprune tayo. Through what? Trials and suffering. There will be born-again Christians who will be taken away from the vine because they do not bear fruit. This is a very solemn thought. That is exactly what an organist does with unfruitful branches. The pruning process is always painful and confusing. But if we allow God to do His work, we will bear much eternal fruit for His glory and honor. The Word of God must constantly flow through us for us to have life. Otherwise, we will dry up. Kaya ito po naman sa chapter 16, malapit na tayo, yung offense. Careful daw tayo sa offense. Offenses have caused many to lose not only their inheritance in Christ, but also their salvation in certain cases. Christ delivered this warning to His own disciple. Kaya nga po, they pose as wounded people who have been hurt by the actions of brethren in their own churches or denominations. Offended people become bitter and disillusioned, and often they speak against the person who offended them. The Bible tells us that an offended brother is harder to be won than a strong city. By the grace of God, we must not allow our hearts to become offended. The key not to become offended is to love God's word. Also, we must guard our hearts and not meditate upon the offense. Alam mo mga kapatid, ang key dyan para hindi masyadong maapektuhan ng offense, huwag mong isipin. Kasi pag iniisip mo palagi, lalong para bang ang pakiramdam lalong sumasakit yung puso. Parang yung knife, lalo mong pinalalaliman yung saksak. Pag iniisip mo, alam mo, yung kapatiran, ito yung ginawa. Tapos ikaw naman magme-meditate. Alam mo, ginagawa mo yung kutsilyo, sinasaksak mo yung sarili mo. Tanggalin mo yung saksak. Okay, do not let people, let lose your salvation because of that. As Christians, we will encounter all kinds of difficult situations. Ako nga, Diyos ko, na-encounter ko, parang, Kristiyano ba to? If we pay attention to these things, we can become offended very easily. You can begin to think, I did this and that for this person, now he has turned against me. Alam mo mga kapatid, ang dami po nag-betray sa akin. Itong mga nag-betray, ang dami kong investment sa mga yan. Pero nung sinaktan nila ako, binitray nila ako, nilet go ko. Bakit? Yung investment ko, sincere yun eh. Totoo yun eh. Para bang, kasi sabi ni Lord, dalawang tao ang dapat mong kalimutan. Yung natulungan mo at nakasakit sa'yo. So, dalawa yun. Isang klaseng tao. Tatulungan mo, sinaktan ka. Kalimutan mo. Ang hirap yun. Pero it takes
grace. Lord, alam mo, ginawa mo, ang laki ng investment ko sa taong to, pero ginanito lang ako. Ang dami. Ako nagpatayo ako ng church doon sa Cebu. Yung tinayuan ko, ginawa sa akin ngayon. Walang ginawa, kundi chismis ako, siraan ako. Iniwan niya yung ministry. Nung unang dami nag-aano sa akin, wag, kasi ganito ang personality niya. Sinabi ni Lord, gawin ko eh. So, ginawa ko. Pero maraming na ministeran doon. Tapos ngayon, iniwan niya. So, naninira siya sa akin kasi na-discipline ko siya. So, sabi nila, sinisira ka. Okay lang yun. Sanay na ako dyan. So, sabi ng mom ko, yun eh, part ng inheritance ko. Kasi nung nabenta yung isang lupa, divide kami magkakapatid. Yung part ko, ininvest ko to. Walang natira sa akin. Wala nga dapat sa anak ko eh. Pero sabi ko, Lord, hindi naman importante. Invest mo na may anak ko eh. What I miss with my children, ikaw magpupuno. O ngayon, nakatenga yung church with all the investment. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Hindi ko mabenta. Kasi may-ari ng property pa, ng lupa. Wala akong magagawa. Pero hanggang ngayon, sinisiraan pa rin ako. Pero hindi mo sa maloob ko. Kasi ang masaya ko, maraming na ministeran doon sa church na yun. Yun na lang iniisip ko. Ginamit pa rin ni Lord. Kasi God is sovereign. Okay? Kaya sa atin, sir, every sacrifice, every investment, 20 years na ako nagmi-mission. Lahat ng mga na-missionan ko, nasaan na? Wala na. Magkano ang expenses sa every mission? May bumunga pa. May mga probinsya, walang bunga. Ang bumunga, kalaban. Meron naman isa, dalawa. Nag-arise. Pero iniisip ko na lang, Lord, sa iyo ko ininvest to eh. Ikaw na magpalit. Kasi kung isipin mo tao, nako, layo. Siguro, wala na. Hindi na ako nakamisyon. Puro na lang ako offense. Mga kapatid, even that, ginamit ni Lord to put me where I am now. Everything, remember, sabi ni Lord, you will be delivered from all the investment you have by believing you are my manager. Hindi mo may-ari yan. I don't own the money. I'm just a manager. Kaya kung yun, akala ko loss, sila may accountability kay Lord. You see that? When you do not own everything, mas magaan ang buhay. Kaya lang mabigat kasi ino-own mo, pera ko. Hindi. Sabi ko, pera mo yan, Lord. Ikaw na maningil sa tao. Sagot niya yan. It takes grace. Hindi ko narating to ng one time. No, maraming experiences na masasakit until nasanay ang puso kong saktan ako. Masanay kayong masaktan kayo. Amen po ba? Amen. Alam mo bakit? Masasaktan pa rin tayo. Because ministry is a painful word. The joy and the pain. Makita mo lang may mag-arise, mag-mature, masaya ka na. Pero mas marami ang sakit kaysa joy. Bakit? Dahil mas marami magbe-betray kaysa mag-a-arise. In every 100 magbe-betray, 10 lang ang mag-a-arise. So, sino marami? 90% pa rin ang magbe-betray. You see? Kaya masanay na kayo. Amen po ba? Amen. Yes. Amen. Mamaya. On the other hand, if we seek God for the grace and turn to His Word in every situation, we will understand why people attack us. If we do this instead of becoming offended, we will surely triumph. We must say, Lord, speak to me about this situation. Once we have asked
God for His perspective on the situation, He will start speaking to us and He will have a great peace and joy. Ako tinatanong ko, ano gusto mong matutunan ko rito? Number one, nung invest ako ng invest, natuto ko, hindi na ako mag-invest. Kaya may mga taong gusto magpa-affiliate, yes, you're welcome, pero I will not invest anymore. Kasi doon ko itetest eh. Baka habol nyo sa akin. Kasi marami sa akin lumalapit eh. Pastora, baka supportahan mo naman yung mission, yung ministry daw nila. Minsan nga, di ba, ng December, may humingi pang lechon. Kami nga walang lechon eh. Kayo pa magpapalechon. Kung wala kayong lechon, huwag kayong maglechon. Di ba? So, yung makita mo mga kapatid, I mean, sabi ko nga, Lord, kita mo itong mga to, walang pang lechon, nagsusulisit ng pang lechon. Huwag kayong maglechon, kung wala kayong pang lechon. People rise up against us because they are not walking in the light as they should, and they do not know the Lord. They are not hearing from God, for if they were hearing from God, they would be on our side. In actuality, these people have failed the grace of God and have begun to pity themselves. But these things I have told you, that when the time comes, you may remember that I told you of them. One of the beautiful aspects of walking with the Lord is that He tells us things to come. Ako, alam ko na yan. Marami pong gustong makpa-affiliate sa akin. Pero sabi ko, welcome kayo, tuturuan ko kayo, i-guide ko kayo, i-mentor ko kayo, but it does not involve money. Doon matitis. It is the work of the blessed Holy Spirit and not ours to bring conviction upon the people. Our responsibility is to be the Lord's messengers. Pero si Holy Spirit ang magko-convict. Okay? Kaya nga, dapat maintindihan natin na si Lord, sabi niya, I have overcome the world. Tinanggalan na niya ng kapangyarihan ang mundo para saktan tayo. 17, ito yung maganda sa chapter 17. Number 1, ano sabi niya? This is eternal life, that they may know you, the only true God. So eternal life involves experiential God, experiential knowledge. Hindi lang yan, naniniwala tayo we have eternal life living forever. Maraming living forever in hell. Eternal life is you experience the reality of God in your life. Totoo ka, Lord. Buhay ka. Hindi yan nasa mind. It is in your very life. Totoo ang Diyos. Maiiyak ka, Lord. Grabe, ang galing mo. Kaya, second, marami tayo nagsasabi, Lord, gusto kita mag-glorify. Verse 4, ano sabi dyan? I have glorified you on earth. I have finished the work which you have given me. The only way we can glorify God, ginawa natin, pinagagawa niya. Pero kung may ginagawa tayo na hindi niya pinagagawa, hindi yan nag-glorify. At madalas, ang pinagagawa niya, napaka-imposible, napakahirap. Bakit? Para mag-depend tayo sa Kanya. Para hindi natin ma-take yung glory. Kaya, secondly, sa intercession, sabi dyan, I pray for them, I do not pray for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. Sa intercession, I do not know how the Holy Spirit will lead you, but if Jesus Christ do not pray for the world, then don't pray for the world. Ipinagpipray lang niya mga believers. I do not pray that you should take them out of the world, but you should keep them from the evil one. Hindi tayo aalisin dito, kundi pa tayo tapos. Sanctify them by your truth, your word is true. Nalilinis tayo sa salita niya. Kaya nga, I in them and you in me, that they may be made perfect in one, that the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. Mga kapatid, when I got this revelation, mahal ako ng Ama kung paano niya kamahal si Jesus. Same love level. Kaya huwag mo sabihin, mahal niya si Lord. Mahal niya tayo kasing mahal niya ng Jesus Christ. Okay? Ganun pala niya tayo kamahal kung paano niya mahal si Jesus Christ. Imagine, that will give us Kaya nga, dito natin makikita na, Lord, ang laki ng pagmamahal mo. Kaya even, siya inaaresto na. So, inaaresto na siya. Ano sabi niya? This is the cup, the suffering. Judas was just a messenger who brought the cup.
God is powerful enough to control everything that happens to His children. Kaya si Judas, ginamit niya para ma-accomplish yung purpose niya kay Jesus Christ. So, God is using people to be Judas in our life to accomplish His purpose in us. Naka-encounter na po ba kayo ng Judas? Marami o isa? Okay. Ginamit lang ni Lord yun. Ginamit lang ni Lord yun. Okay? So, kailangan, Lord, kung ginamit mo sila, pakita mo ano yung gusto mong ituro sa akin. Ano yung gusto mong ipakita ko? Ano yung pagkakamali ko? Ano yung naging diskarte ko naman? Ako nga, sabi ko support ako ng support. Tinuruan ako, grace enough. This time, stop financial support. Then test them. Okay lang. Diba? Natuto ako. Pero, nabago rin ako. Yun ang maganda. Ano ba naman yung ilang daan-daan libo na? Pera lang yan. Pero yung nilikha niya sa puso ko, priceless. Priceless yun. Kaya sabi ko, Lord, it doesn't matter if I lose this money, but what I have become is more important than the amount that I lost. Because I gained something far greater than money. You have changed my heart. You have given me greater wisdom, and you make me stronger as a person. Mabibili ba ng pera yun? Hindi. Experience should do that. And whatever kind of experience we have, it must always what? Change your heart. Become wiser, become stronger, and change your heart. Hindi kaya bili ng pera yun. Kaya sabi ko, Lord, I may lose this much, but what I gain is priceless. See? Kaya huwag niyong paghinayangan yung nasasayang sa mga tao. Kasi may nalikha ni Lord sa puso natin. Kaya, amen po ba? Okay? So, we know very well from this chapter on, it's about the crucifixion, you could see, then sabi ni Jesus Christ kay Pilate, you could have no power at all against me unless it has been given you from above. Walang kapangyarihan, kahit sinong tao, at even si Satan, unless God allows it. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Unless na lang may ginawa ka, katakutan mo. But as long as you're living righteously, wala kang dapat ikatakot. Nung nag-COVID nga, dami natakot. Sabi ko, ba't kaya sila natatakot? Sabi niya, hindi ka ba natatakot mamatay? Ano ka ba? Pag namatay tayo, napunta tayo kay Lord. Ba't ka natatakot? Siguro hindi ka born again. Therefore, the one who delivered me to you has greater sin. Kaya nga, Jesus' side was pierced when He died on the cross. It means the blood, the bride of Christ will be redeemed by the blood and sanctified by the word. And then, dito sa 20, when He was resurrected, Mary met Him. Pero sabi sa kanya, do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father. But go, makita mo ang sabi ni Lord dito, but go to my brethren and say to them, I'm ascending to my Father and your Father. You see now, the reconciliation happened. Tatay niyo na siya, hindi ko lang tatay. You see the beauty, what Jesus Christ's death and resurrection did, ngayon naging anak na tayo ng Ama, ng Diyos. And that's so the greatest blessing to be part of the family of God. Okay? And your Father, to my God and your God. Jesus said to them, peace to you. As the Father has sent me, I also send you. And when He had said this, He breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. The moment we accepted Christ, we received the Holy Spirit. Pero yung baptism is another event experience po yun. Kaya nga sabi niya, wait until what? The power from above will come upon you. This is the baptism. Entirely different experience po ito, no? Kasi nung hiningaan niya ang mga disciples, that was the time they received Christ and the Holy Spirit. So, when you accepted Christ, yes, you have the Holy Spirit, but we still need to be baptized by the Holy Spirit because it is empowering,
It is make us holy and make us the person He wants us. Yun yung gagawa sa loob, sa inner life natin. Okay? Kaya yun po importante, the baptism of the Holy Spirit. Si Thomas, sabi niya, you have seen me, you believe because you have seen me. Pero sabi niya, blessed are those who have not seen and yet believe. So, mas mabless pala tayo kaysa sa mga disciples kasi tayo naniwala, hindi naman natin nakita. So, we are more blessed. Amen po ba? So, why is it that the Gospel of John written that these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and is that believing may have life in His name. Makita natin, si Jesus Christ went on the shore. Si Peter, na-frustrate siya, di ba? Dininay niya si Jesus Christ. So, nung na-frustrate siya, bumalik siya sa dati, fishing. Kaya lang, all night, nag-fishing siya, wala siyang na-catch. Kasi sabi ni Lord, hindi na yan ang buhay mo. When we are in new creation, what we try to be when we were old, it won't work. Our own strength will not help us. Kaya nga sabi niya, throw your net the side. Doon siya nakakuha ng fish. And what happened after that? Children, sabi niya, cast the net on the right side of the boat and you will find some. So they cast and now they were not able to draw it. The Lord asked them if they had caught any fish. He was trying to get them to admit that they could not accomplish anything in their own strength. This is the place to which the Lord has to bring each one of us so that we realize that we cannot accomplish anything by our own strength and effort. So remember, Peter denied Christ. Ang senaryo ng dininay niya si Lord, coal of fire. Paano ni-restore ni Lord si Peter? Naglagay din siya ng fire. Peter, do you love me? You see? He restored him publicly because he was put to shame publicly. That's how good Jesus Christ is. Kaya nga, now Jesus Christ restoring him in the presence of a coal fire as well. He recommissioned Peter. Remember when he was about to betray, ano sabi ni Jesus Christ? Peter, I pray that your faith will not fail. Hindi niya sinabi kay Peter na, I pray that you will not betray me. I will let you betray me. Naalala niyo sabi ni Jesus Christ, if you deny me before men, I will deny you before the Father. It's a terrible sin. Bakit hinayaan niya si Peter? Deny siya. Because God cannot get through Peter. Masyado siyang compulsive, mayabang. Kasi Galilean siya, yan ang personality ng Galilean. Anong ginawa niya? I will let you sin by denying. Many times, if God cannot get through us, He will let us fall. But don't let it happen. Let God deal with the heart. Huwag nang maghayaan na mag-fall pa. But you see, God promised him, I will restore you. Sabi niya, strengthen your brethren. Mga kapatid, there's always hope to a merciful God. Sa Lamentations na encounter ko, sabi ni Lord, because of your great love for me, I am not consumed. For your mercy and compassion fail not. They are new every morning. You know what it means? That His mercy are new every morning. Really, it touches me. Ano sabi ni Lord sa Grace? You know what it means that my mercy is new every morning? Pag-gising mo, ang tingin ko sa'yo, wala kang kasalanan. Bago ang habag ko sa'yo. Yung ginawa mo kahapon, wala na yun. Pag-gising mo, bago ka. Yun ang ibig sabihin. His mercies are new every morning. Amen po ba? Lahat tayo madadapa. Lahat tayo masasaktan. Lahat tayo papalpak. Lahat tayo, we are pressing on to perfection. We'll never achieve perfection until the day that we have been transformed to immortality. But while we are mortals, laban. Walang perfect sa atin. Wala pa. Kahit ako. But the thing is, I know the mercies of God. And I need the mercy of God
That's why I cannot deprive mercy to others. Amen. Kaya mga kapatid, may this gospel of John help us to navigate life as we fight the good fight of faith. Amen po ba? Ang alam ko lang, mahabag ang Diyos, mabuti ang Diyos, stricto siya, mayaman ang pagmamahal niya, pero lagi may pag-asa. Pag nakatingin tayo sa Kanya, alala ko yung thing dito, fix your eyes on Jesus. The author and finisher of our faith. Ibig sabihin ko, ninumpisa niya, tatapusin niya if we will cooperate with Him. Amen po ba? Palakpakan po natin.